Namamalimos na ng tubig at bigas ang ilang residenteng apektado ng lindol sa Sarangani Province. Problemado rin sila kung paanong babangon muli dahil sa mga gumuhong bahay at negosyo. Live mula sa bayan ng Glan, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, kumusta na ang sitwasyon dyan? Cheryl, patuloy ang rescue at clearing operations sa munisipyo ng Glan na naging isolated matapos tamaan nga ng 7.8 magnitude na lindol. Dumating din ang ilang senador para magatid ng tulong at assessment sa nangyaring lindol. Mga karatulang nanghihingi ng tubig, mga pamilyang 3 araw nang halos walang makain at mga residenteng umaasang may makakarinig sa kanilang panawagan. Ito ang tumambad sa Malapatan, Sarangani, ilang araw matapos ang malakas na lindol. Kahit may dumarating ng tulong, marami pa rin ang kapos sa mga basic na pangangailangan. Humihingi kami ng tulong sa inyo! Wala kami bigas ngayon! Paano ang mga anak namin? Nagugutom na kami! Sa bayan ng Malapatan, kitang-kita ang bakas ng sakuna, mga estrukturang nabitak at mga negosyong napatigil. Pati na mga pamilyang hindi pa alam kung paano muling babangon. Sa tuloy na nag-uugnay sa Malapatan at Glan, kitang-kita pa rin ang tindi ng puwersang nagpabagsak dito. Isang pagkasirang pumutol sa pagpasok ng tulong sa mga apektadong komunidad. Kabilang yan sa mga binisita ni na Senator Sherwin Gatchalian, Mig Subiri, JB Ejercito at Erwin Tulfo. Idinonate din nila ang pangakong 1 buwang sweldo ng mga senador. Agad binilang para hati-hatiin at ihatid sa mga nangangailangan, kasabay ng mga donasyon ng tubig na maiinom at bigas. Ina-assess rin namin yung dapat gawin para pagdating ng budget season, makatulong rin kami sa mga dapat ma-repair. Bukod sa pagdating ng tulong, dagdag hamon din sa mga residente ang malakas na ulan at banta ng landslide. Ayon sa PDRMO, 17 ang naitalang casualty sa Glan, 10 ang kumpirmadong nasuwi, 7 pa ang hinahanap. Samantala, higit 109,000 na residente ang nananatili sa mga evacuation center. Kanina, binuksan na ang mga kalsada at tulay na lubang nasira ng lindol sa bayan ng Glan dahil ito sa doble kayod na trabaho ng DPWH. Kahapon nung nagpunta si Pangulo, inutusan niya kami na paspasan po ang pagbubukas ng access sa Glan. And sa tulong ng DPWH, regional, district offices, ng local governments, provincial governments, pati ng private sector, i-report ko ngayong umaga na passable na ang kalye papasok at palabas ng Glan, Sarangani. Bagamat may mga kalsada ng passable o pwede ng daanan, may mga barangay pa ring isolated at may mga lugar pa ring walang tubig at walang kuryente at walang kasiguruhan kung kailan makakabangon ng mga biktima ng lindol. For now, focus kami sa rehabilitation effort. No? In fact, kahit gaano kahirap yung isang taon na na-isolate for how many days, talagang gumagawa ng paraan ng provincial government. Patuloy na umaasa ng tulong ang probinsya ng Sarangani para matugunan ang pangangailangan ng mga nasalanta ng lindol. Cheryl, dito sa aking likuran, pakita ko lang sa iyo yung munisipyo ng Glan. Ito yung munisipyo ng Glan na una nating nakita nung araw ng Lunes nung nagkaroon nga ng lindol. Makita naman natin dito sa video, halos wala ng pakikinabangan. Kulang na lang tuluyan na siyang gumuho. At nananatili nga walang kuryente rito sa lugar ng Glan. Ay isa sa mga problema, sinasabi nga ni Mayor Victor James Yap, yung mayor ng Glan, wala pa rin silang nakukuhang mga patay sa ngayon dahil isolated pa yung 8 barangay. Isa sa problema ngayon yan, matapos maging passable yung mga kalsada, Cheryl, ay biglang umulan. Yung mga landslide na inayos nga kanina at kahapon ay kinakatakutan naman mag-landslide ulit dahil nga sa pagragasa naman ng tubig na may mga kasamang putik at bato. Kaya yun yung binabantayan nila ngayon dahil sa maghapon nakakaranas tayo ng malalakas sa pag-ulan dito. At isa pang problema rito sa Glan ngayon, bukod sa walang kuryente, walang tubig, mahina ang komunikasyon, wala rin silang supply ng gasolina. Isa yun sa iniiyak ng mayor dito. Kailangan daw nila ng gasolina at diesel dahil may mga makina nga sila, meron silang pwedeng gawin. Pero hindi nila magawa dahil wala raw oil tanker na nakakapasok hanggang ngayon sa lugar nila para mag-supply ng gasolina. Kaya pahirapan ang sistema ngayon dito. Dahil kung kailangan nila mag-clearing, hindi rin nila magagawa. Dahil hindi tatakbo yung mga equipment nila dahil nga sa wala silang diesel, wala silang gasolina. Cheryl. So Gary, kailangan magbuhos ng effort ang national government dyan, sa lugar ng Glan. Ano ang agarang aksyon daw? Sa ngayon, ang ginawa muna ng government ng Sarangani, unahin ng pagkain.
iparating sa mga tao ang tubig, bigas at basic needs na kailangan nila. Pero syempre hindi yun yung importante ngayon sa mga tao kasi Cheryl, meron na italang 17 patay, 10 rito kumpirmado, 7 rito nawawala. Ang sagot ni Mayor, hindi na nahanap yung mga patay. Bakit? Hinayaan muna namin, tandaan na lang ng mga kaanak nila kung nasaan yung patay nila. Kasi ang purpose namin ngayon is mag-rescue at ma-clear yung 8 barangay. Kasi yun yung sistema, may pagkain pero hindi makakapasok. Kaya double effort ngayon yung probinsya ng Sarangani para tugunan yung pangangailangan dito sa Glan. Cheryl. Ano nga ang ipinangako na ng national government na tulong para maabutan agad ng tulong itong 8 barangay na isolated? Alam mo, Cheryl, ito no, noong 2023 nalindol din itong lugar na to. Kaya yung kanilang evacuation center nagiba at hindi sila nabigyan ng budget para magkaroon ng evacuation center. Kaya yung mga bakwit nila sa tulong lang ng DSWD bago umulan ay nagkaroon ng mga tent. At dito sila sa open field, dito sa plaza, nakatira. Ganun ka-worse yung scenario na nakikita natin sa mga kababayan natin nandito. Pero syempre, si Sarangani Mayor Rogelio Pacquiao, para naman, Governor Pacquiao, para naman ayusin yung sistema ng problema rito sa Glan. Kasi hindi lamang ito yung pinoproblema niya. May mga lugar pa rin kasi dito sa Sarangani na walang kuryente, walang tubig, at higit sa lahat, walang komunikasyon. Kaya pahirap pa rin yung sistema. Isa-isa ang ginagawa nila ng pagkakataon tumulong. Pero priority nila nitong Glan na may 8 pa raw barangay na hanggang ngayon ay isolated. Cheryl. Pero yun nga, Gary, I'm concerned about the 8 barangays na sabi mong nahihirapan abutin. 'Di ba? Dahil nagkaroon ng clearing operations pero biglang umulan. So paano sila maaabutan? Hanggang kailan sila may kakainin? Meron man lang bang paunang impormasyon ng kanilang sitwasyon doon? Oo, ganito ang ginawa ngayon ng mayor dito ng Glan. Ano? Pinatawag niya yung mga barangay chairman. No? Ginawa nila ng paraan para makarating dito, para i-assess yung bawat sitwasyon ng lugar na hindi napapasok nga ng tulong. At sila na yung bahalang mag-distribute. Kasi sa ngayon, talagang mahirap yung sistema. Dahil nga wala nga silang diesel, wala silang gasolina. At humihiram lang sila sa local government o sa national ng helicopter, which is hindi raw sapat para mag-supply ng pagkain. Pero ginagawan na naman daw nila ng paraan. Kung tatanungin mo kung gaano kahirap, mahirap talaga, Cheryl, yung sitwasyon na nararanasan ng mga kababayan natin ngayon dito sa Glan. Cheryl. And ano nga yung ipinangako ng national government? Dahil hirap na ang provincial at local government. Oo, Cheryl, double kahit niya yung DPWH sa clearing operations sa mga kalsada. Kanina, nadaanan na nga natin, kaya naging possible nito. At ginawa nila ng paraan yung mga tulay na kahit papano ay madaanan ng mga sasakyan. Pero may mga tulay talagang total damage na nakita natin. At sinasabayan pa ng malakas na ulan. Kaya pahirapan din yung pag-clearing operation ng DPWH. Kanina nakita natin, tumigil muna sila. Kasi dalawa yung banta sa buhay nila. Yung malakas sa boost na ulan at yung flash flood na maaaring maranasan nila habang sinasagawa nila yung clearing operation. Kaya sa ngayon, yung nakita nga natin, bago tayo nakapasok dito sa bayan ng Glan, talagang pahirapan. Isa pa dyan yung sistema nga, yung pagpunta rito sa lugar, dahil brownout, walang tubig, pahirapan din sa pagkain. Kaya yung mga motorista pupunta rito, dapat meron na rin kayong gasolina o diesel na dala-dala kasi talagang wala kayong makukuhanan sa lugar na to. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.